Panay ang ngiti ni Arius habang pasimpleng nakikinig sa upuan ng kanyang assistant, nakausap ang bagong dating nilang kliyente. Katulad ng mga nagdaang naging kliyente nila ay walang kwenta na naman ang gustong ipahanap sa kanila ng ginang. Sir, ano po ang desisyon niyo dito sa kaso ni Mrs. Lapitan? Nawawala raw po ang kanyang alagang parot. Nakawala raw po sa hawlan ng isang araw at hindi na bumalik. Tanong nang lumingon sa kanyang si Sarah, ang kanilang receptionist at assistant na rin sa opisina. Mula sa kunwaring pag-i-scroll ni Arius sa cellphone, ay hindi mailarawan ang mukhang nag-angat siya ng tingin dito. Bumuka ang bibig niya subalit hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya kasi alam kung tatanggapin niya ang kaso na yon na para sa kanya ay isa lamang kalokohan. Maya-maya ay nagsalita si Mrs. Lapitan. Mahal na mahal ko si Darling. Regalo pa kasi siya sa akin ng namayapa kong asawa kaya gusto ko sana siyang mahanap. Nag-aalala na ako dahil simula noon ay nakakulong na siya. Baka hindi na siya nakakakain ngayon ng maayos dahil nasa labas siya. Umiiyak na sabi nito na tila nagpapaawa pa sa kanila. Napangiwi si Arius sabay lunok ng laway. Mabuti na lamang at bago pa mahabag na naman ang damdamin niya, ay narinig niya ang isang news anchor sa laging nakabukas na TV sa opisina ng Shadow Seeker. Magandang umaga Pilipinas! Paunang balita ngayong araw. 10 milyong piso na pabuya ibibigay sa sino makapagtuturo sa kinaroroonan ni Senator Quijano na nahaharap sa iba't ibang kaso kabilang na ang election fraud and multiple murder case. Nabuhayan ng loob si Arius sa napanood. Parang ang senador na yata ang sagot sa problema niya sa Shadow Seeker. Ang Shadow Seekers ay ang pinatayong detective agency ni Arius Larson 3 taon na ang nakakaraan, kung saan inilalaan na niya ang buhay niya. At sa awa ng Diyos, masasabi naman na niyang matagumpay ang kanyang ahensya. Madami na silang napatunayan pagdating sa pagsisiyasat, pag-aanalisa, at higit sa lahat ay sa paghahanap ng mga nawawala. Nga lang, hindi talaga maiiwasan na nagkakaroon din talaga ng ganitong senaryo. Ang darating ang isang kliyente na parang trip lang ang ipapahanap sa kanila. Sige Sarah, kunin mo na ang kaso ni Mrs. Lapitan para mahanap na si Darling. Sagot na ni Arius sa kanyang assistant. Nagliwanag naman agad ang mukha ng ginang. Nako, salamat po sir. Huwag po kayong mag-alala at babayaran ko ang serbisyo ninyo. Labis-labis ang pasasalamat na sabi ng ginang. Nginitian nito ni Arius bago dinagdagan ng sinabi kay Sarah. Pero busy ako kaya ipasa mo na lang kay Detective Vergara ang problema ni Mrs. Lapitan. Si Vergara ay ang nag-iisang kasamahan niyang detective sa ahensya. Kanina pa itong kunwaring may nire-research sa computer. Pero sa sinabi niya ay bigla nitong naiboga ang kape na iniinom. Muntik nang matawa si Arius. Narinig niyo po ma'am? Si Detective Bong Vergara po ang hawak sa kaso ni Darling. Mabilis namang sabi ni Sarah sa kliyente nila. Sinadya niya upang hindi makaangal pa si Vergara. Salamat sa inyo. Tatanawin kong malaking utang na loob kapag naibalik niyo si Darling ko. Pasasalamat na naman sa kanila ng ginang. Hindi nito nakikita ang masamang tinginan ni na Arius at Bong. Sa isip-isip ng dalawa ay nag-uupakan na sa isa't isa. Habang ang assistant nilang si Sarah ay tinatawanan naman sila sa isip nito. Pag-alis ni Mrs. Lapitan ay saka nagsalita si Bong. At paano ko hahanapin ang nawawalang ibon, Aber? Lilipad ako? Katulad ng inasahan ay reklamo ni Bong sa kanila. Parot po, hindi lang ibon. Pagtatama rito ni Sarah. Isa ka pa. Bakit mo kasi inasikaso pa ang babaeng yun? Sana sinabi mo na lang na patay na lahat ng detective dito. Gigil na binato ito ni Bong ng kinayumos na papel. Nagtatawa ang dalaga na nakaiwas. Di ba ang motto ng Shadow Seekers ay huwag tatanggi sa kliyente dahil malas yun? Walang kasong iiwasan, lahat aayusin at lulutasin. Pagrarason nito. Oo nga, pero katatapos ko lang maghanap ng mawawalang asawa. Tapos ganito na naman ang ibibigay niyo sa akin na trabaho. Ano ako rito, joke-joke na lang? Wala bang mas mahirap na kaso? Dikit ang mga ngipin sa inis na dahilan naman ni Bong. Huwag ka nang magreklamo pare, dahil wala naman talagang magandang kliyente ngayon. Isipin mo na lang na mas mapapatunayan mo ngayon ang galing mo bilang detective sa paghahanap ng parot. Kunwari ay seryosong saad ni Arius, pero ang totoo ay natatawa pa rin siya. Ay, bakit hindi na lang ikaw? Bakit pinasa mo pa sa akin? Wala ka pa rin namang kliyente ah. Duro sa kanya ni Bong. Galit na talaga ito pero hindi naman niya ito masisisi.
Kalmadong ipinakita niya rito ang harapan ng kanyang cellphone. Makikita roon ang sinearch niyang mga article tungkol kay Senator Quijano. Ano yan? Ito ang magiging trabaho ko, pare. Ang hanapin si Senator Quijano para sa 10 milyon na nakapatong sa ulo niya. Bigla ay umayos ang mukha ni Bong, pati na ni Sarah. Napatitig ang dalawa sa kanya. Nakibit balikat naman siya bago mas nagpaliwanag pa. Dahil wala naman tayong magandang kaso ay maghahanap muna ako ng nagtatago. Isa pa, kailangan natin ng pera. 2 buwan na tayong hindi nakakabayad ng renta. Sayang ang pabuya, malaking tulong yun sa agency. Babalik ka sa pagiging bounty hunter, Sir Arius? Tanong ni Sarah. Ganun na nga, kahit pansamantala lang. Hindi lingid sa kaalaman ni Bong at Sarah na dati siyang bounty hunter bago pinasok ang pagiging detective. Kilala siya sa tawag na alias multo na kinatatakutan ng mga kriminal dahil hindi nakakaligtas sa mga ito sa mga mata niya, kahit sa impyerno pa ang mga ito magtago. Trabaho niya noon ang hanapin ng mga taong may patong sa ulo, at para raw siyang multo noon na makatapos mahanap ang mga nagtatagong kriminal ay maglalaho na lamang siya na parang multo. Lingid sa kaalaman ng iba ay nadiskubre noon ng isang cybercrime detective na si Inspector Bonalos ang kanyang pagkakakilanlan. Binigyan siya nito ng pagkakataon upang gamitin sa legal o tamang proseso ang talento niya. Ginawa ni Inspector Bonalos ang lahat upang maging ganap siyang detective. Missing persons detective to be exact. Maliban sa naging mentor niya ito, ay ipinasok pa siya nito sa kung saan-saang training. Higit sa lahat ay itinuring siya nitong parang tunay na anak. Sa kasamaang palad, wala na ngayon si Inspector Bonalos. Patay na ito. Nakita na lamang niya ito noon sa kwarto nito na wala ng buhay gawa ng atake sa puso. Kahit wala na ako, ayusin mo ang buhay mo, Arius. Huwag mong sayangin ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Maging matino kang detective. Tumulong ka sa nangangailangan. Yun ang natatandaan niyang huling habiling to sa kanya bago ito namatay. Simula noon, mas inayos pa nga ni Arius ang kanyang buhay. Sinunod niya ang tinuring na ama. Doon niya naisip na ipatayo ang Shadow Seekers upang hindi siya mapariwara. Swerte naman na nakilala niya noon si Bong Vergara. Dati itong police detective na nakagawa ng pagkakamali sa trabaho kaya natanggal sa serbisyo. Hindi ba delikado yun, Arius? Kasi kaso yun na hawak ng pulisya. Baka ma-involve ka oras na ilabas mo na naman ang lihim mong pagkatao na alias multo. May kaunting pagtutol sa balak niya na komento ni Bong. Mag-iingat ako. Basta akong bahala at kayo naman muna ang bahala dito sa agency. Tatawag-tawag na lang ako. Giit naman ni Arius. Buo na ang desisyon niya dahil malaking tulong talaga sa kanila ang reward na nakapatong sa ulo ni Senator Quijano. Desidido siyang hanapin ito upang mapa sa kanya ang 10 milyon. Hindi naman nakumontra pa sa kanya sina Bong at Sarah. Katunayan ay tinulungan pa siya ng dalawa. Wala siyang sinayang na sandali. Nag-research sila ng nag-research. Nagtanong-tanong. Hanggang sa isang impormasyon ang nakuha ni Bong na agad itinawag kay Arius ng sumunod na araw. Sa Kings Island Club? Ulit ni Arius sa sinabi ng kaibigan sa kabilang linya. Oo pare, napag-alaman ko na miyembro din pala si Quijano ng pangmayaman na club na yun. Hindi na nakapagtataka dahil mayaman naman ng taong yun. Ang problema, hindi lang para sa mayaman ng Kings Island Club, kundi para sa mga mayamang mayaman dahil 3 milyon na agad ang membership fee. At ang mas malala pa, kahit may 3 milyon ka kung wala kang 500 million pesos ang minimum net worth, hindi ka pa rin makakapasa na member dun pare. Habang sinasabi yun sa kanya ni Bong ay itinitipa niya ang pangalan ng club sa kanyang laptop. Lumabas nga sa Google search ang napakagandang isla. Isang malapalasyang establishmento ang unang makikita na nasa gitna ng malawak at asul na karagatan. Sa tingin mo pare, dito nagtatago si Senator Quijano? Tanong niya habang pinapasadahan ng tingin at basa ang tungkol sa Kings Island Club. Hindi ako sigurado, pero baka dahil isa siya sa investors ng club. Kung hindi na pwedeng lumabas ng Pilipinas ang senador, posible na nasa isang lugar siya ngayon na mahirap puntahan ng mga tao. Lalo na ng mga tulad mong bounty hunter na gusto siyang hulihin dahil sa reward na nakapatong sa ulo niya. Mahigpit kasi sa Kings Island at makakapunta ka lang doon kapag may chopper ka. Nahimas-himas ni Arius ang baba. Mukhang tama ka. Sige, pag-iisipan ko pare. Salamat sa impormasyon. Walang anuman. Ikaw, sa tingin mo saan kaya mahahanap ang parot na nawawala? May idea ka ba?
Seryoso siya pero muntik na siyang mabilaukan nang marinig niya yon. Natatawa niyang pinatay na ang linya. Ayaw niyang magkainitan na naman sila ni Bong dahil sa ini-assign niyang trabaho dito. Itinuon niya ang pansin sa Kings Island Club. Inalam niyang maigi ang tungkol sa lugar. Pinag-aralan ang posibilidad na naroon nga ang taong hinahanap niya. Pinanood din niya ang ilang vlog ni Micah Revolution sa YouTube na nagpapakita sa kagandahan ng isla. Tanging ang babae lang ang vlogger na allowed mag-vlog para sa promotion ng isla dahil asawa ito ni Gio Alcaraz na siyang owner ng Kings Island Club. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang paghuhukay niya ng impormasyon at nakarating na siya tungkol sa anak sa labas ni Senator Quijano na only daughter daw nito. Maria Kisen Quijano? Naniningkit ang mga mata ni Arius nang inistalk niya ang babae sa social media nito. Napakaganda rin kasi nito at nakakaakit ng katawan. Hindi nakapagtataka kung may libo-libo itong tagahanga sa social media account nito, kahit hindi nito pinangangalandakan na isa itong anak ng popular na senador. Bingo! Maya-maya ay natuwang naibulalas niya nang may makita siyang selfie ni Kisen na ang background ay ang Kings Island Club. Hindi nga lang nagtagal ay nabura rin ang kasiyahan niya, sapagkat naalala niya na hindi nga pala biro ang membership sa Kings Island Club. May pera naman siya, pero kahit hindi bilangin kasama na ang asset niya, ay alam niya agad na hindi yun sasapat. Hindi rin siya basta-basta makakapasok doon ng ilegal dahil mahigpit ang seguridad sa isla. Muling nanlupaypay ang kanyang mga balikat. Gayunman ay may solusyon agad siyang naisip. Ang kanyang Kuya Ross. Tama, si Kuya. Baka member siya ng Kings Island Club. Napatayo na siya at dinikmat ang kanyang coat. Hawak-hawak niya yun na lumabas sa kanyang opisina. Saglit lamang ay naroon na siya sa mansyon ng mga Larson. Sinalubong siya ng mayordoma at iginiya sa kinaroroonan ni Ross sa basketball court ng mansyon. Si Ross Larson ay chairman and CEO ng Lar & Son Pharmaceutical Company, isang kumpanya na nag-i-specialize sa pagdevelop, paggawa at pagbebenta ng mga gamot at pharmaceutical products. What brings you here, Arius? Tanong agad nito nang makita siya. Pawis na pawis ito. Ginagawang exercise ang paglalaro ng basketball. May kailangan ako, Kuya. Ani may mabait na kuting nang umiti siya sa kapatid sa ama. Half-brother lang niya si Ross. Gayunman, hindi nagkakalayo ang itsura nilang magkapatid. Parehas silang matangkad, mestizo at gwapo. Kahit nga wala ng DNA test noong nahanap siya ng mga ito, ay ayos lang dahil magkamukha naman sila. 10 taon pa lang ang nakalilipas bago siya nahanap ng kanyang ama at naging ganap na Larson. Katulad siya ng mga bata sa drama sa telebisyon na nawalay sa ama dahil hindi nito alam na nabuntis pala nito ang babaeng naka one-night stand. At siya ang naging bunga. Gayunpaman ay inako naman siya ng kanilang ama matapos mapatunayan na dugong Larson nga siya. Hindi na nakapagtataka dahil napapadalaw ka lang naman dito sa mansyon kapag may kailangan ka, Arius Larson. Sabi ng kapatid niya kasabay ng pagpasa nito ng bola sa kanya. Nagtatawa siya bago niya isyunit ang bola sa ring. Napakamot na lang siya at napahiya dahil hindi yun na-shoot. Anong problema? Nilapitan siya ng kanyang Kuya Ross at tinapik sa balikat. Itatanong ko sana kung member ka sa Kings Island Club. Napakunot noo lang ito na nakapamaywang. At bakit mo na itanong? Gusto ko sanang magbakasyon dun. Maganda raw kasi dun. Pagsisinungaling niya. May hahanapin o iimbestigahan kang tao dun, no? Panghuhuli agad sa kanya ni Ross. Matalino kasi talaga ito kaya wala talagang maililihim dito. Sana. Kaya kung member ka, tulungan mo naman ako makapasok dun. Hindi raw kasi basta-basta makakapunta dun ng simpleng tao lang eh. Kayo lang na mayayaman ang pwede. Maliban na lang kung i-invite ng member nila. Mayaman ka rin, Arius. Isa kang Larson, baka nakakalimutan mo. Diyahing napakamot siya sa batok. Alam mong mas gusto ko na mamuhay ng simple lang, Kuya. Sapat na sa akin na kapag may problema akong ganito ay tinutulungan mo ako. Oo na. Bumuntong hininga si Ross. Malamang ay nagsawa na ito kakapilit sa kanya na maging ganap na Larson dahil lagi naman siyang tumatanggi. Noon pa man ay tanggap na siya nitong kapatid at gusto nito na lahat ng tinatamasa nito ay matatamasa rin sana niya. Subalit siya talaga ang may ayaw. So, kailan mo gustong magpunta sa Kings Island Club? You can be my invite kaya walang hassle ka makakapasok anytime you want. Nagliwanag ang mukha ni Arius. Ibig sabihin, member ka nga doon?
Oo, noon pa. Pero umayos ka kapag nandun ka na ha. Hindi pwede mga kalokohan mo dun. Mahigpit ang mga patakaran ng Kings Island. Oras na may hindi ka magandang gawin dun, ako ang mananagot. Siyempre naman wala akong gagawin. Tahimik lang ako magmamasid. Promise kuya. Nagmistula na talaga siyang bata na nangako. Itinaas pa kasi niya ang isang kamay na parang nagpapanatang makabayan. At isang araw lamang ang lumipas, sakay ng chopper ng kapatid ay nakarating at nakapasok si Aryu sa Kings Island Club nang walang kahirap-hirap. Samantala, sa loob ng isang villa sa Kings Island Club ay walang patid ang pagtulo ng luha ni Kisen habang nakatanaw sa malawak at asul na dagat. Kanina ay inihatid siya ng mga tauhan ng kanyang ama sa isla upang doon muna pansamantalang manatili, gawa ng kinasasangkutan nitong asunto sa batas. Ayaw ng kanyang ama na madamay siya. Ang kanyang ama ay si Senator Julius Quijano, ang senador na pinaghahanap ngayon dahil sa kasong election fraud and multiple murder case. Mabait at mabuting ama ito sa kanya. Kahit paanak lang siya sa labas ay itinuring siyang prinsesa ng buhay nito. Ibinigay sa kanya ang lahat. Ramdam na ramdam niya ang labis na pagmamahal nito sa kanya. Kaya kahit unfair, kahit may ginawa itong masama, ay hinihiling pa rin niya ang kaligtasan nito. Hindi rin niya matanggap noong una na nakagawa ng kasalanan ng kanyang ama. Ganoon pa man ay hindi nabawasan ang pagmamahal at respeto niya dito. Sana matapos na ang problemang to. Mahinang hiling niya habang patuloy ang pagtulo ng luha at yakap-yakap ang sarili. Maya-maya ay laylay ang mga balikat siyang lumingon sa loob ng villa. Napakaganda ng kanyang kinaroroonan dahil parting tropic island kinuha ng kanyang daddy para pagstayhan niya. Napapalibutan ang villa ng dagat at medyo malayo sa iba't ibang amenities kaya tahimik. Kung sa ibang pagkakataon nga siguro ay tuwang-tuwa na siya habang nagse-selfie, pero dahil sa pinagdadaanan ng kanyang ama ay hindi niya magawa. Dito pa naman sa Kings Island ang paborito nilang pinupuntahan kapag gusto nilang mag-bonding na mag-ama, kaya mas lalo siyang nalulungkot. Kisen, gusto mo namang kumain? Tanong ni Gemma nang sumulpot ito mula sa kung saan. Noon pa man ay ito na ang personal assistant niya nang hindi na niya kailangan ng yaya. Kasing edad lang niya ito na papunta na sa 30, kaya naging matalik na rin ang kaibigan. Wala akong gana, Gemma. Ikaw na lang ang kumain. Mahinang sagot niya. Sige, pero mamayang hapunan kumain ka ha. Alalahanin mo ang bili ng daddy mo. Kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Tumango na lang siya dahil pati sa pagsasalita ay parang tamad na tamad siya. Mula nang pumutok ang balita na kinasasangkutan ng kanyang ama ay ganito na siya. Parang ang lungkot na ng mundo sa pakiramdam niya. Naglalakad-lakad muna ako, Gemma. Maiwan muna kita dito. Paalam niya dito pagkatapos. Sige, mag-iingat ka ha. Malumbay na lumabas si Kisen sa villa. Pati ang paglalakad niya sa bridge na nagdudugtong sa villa at sa dalampasigan ng isla ay napakamarahan. At kung paanong nakarating siya sa isang cafe roon ay hindi niya halos namalayan. Mabuti na lang talaga at kompleto ang amenities ng Kings Island Club. May mall pa nga kahit nasa isla sila. Kahit katiting, nababawasan ng lungkot niya dahil parang nasa Maynila pa rin siya. Lahat ng kailangan niya ay naroon sa isla. Pwede na nga siyang tumira doon habang buhay. Total ay may pera naman siya. Kapag nasa Kings Island siya ay para siyang nasa ibang mundo na malaparaiso. Tahimik pa roon at ligtas. Mas nabawasan ang lungkot niya nang nag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng isa sa mga pinsan niya. Siguro ay kukumustahin din siya tulad ng ibang kakilala niya na may alam na anak siya ni Senator Quijano. Hello? Pinilit niyang maging masaya ang tinig nang sagutin niya ang tawag. Kisen, where are you? Tanong ng boses lalaki na may tinig pag-aalala. Nandito ako sa... Munti ka na niyang masabi kung nasaan siya. Naputol lamang nang may umagaw sa kanyang cellphone. Kunot na kunot ang noo niyang tumingala sa may kagagawan. Lalaki pala ito at gwapo sana, pero pinakialaman ng cellphone niya. Pinatay nito ang tawag kaya nakadama siya ng inis. Kahit sino pang tumatawag sa'yo, hindi mo dapat sinasabi kung nasan ka. Sabi nito sabay lahat nito ng cellphone. Ibinabalik naman agad nito yun sa kanya. Ang hindi inasahan ni Kisen ay mababato-balaan ni siya sa kagwapuhan ng lalaki nang ngumiti ito. Nagmistula itong commercial model ng toothpaste. I apologize sa kabastosang ginawa ko. Pero sana maunawaan mo na concern lang ako sa'yo. Sabi ulit ng lalaki, mas nilawakan pa ang pagkakangiti.
Mabilis na inayos ni Kisen ang medyo nagulo niyang sistema. Pagalit niyang kinuha ang cellphone. "Who are you?" At galit din ang boses na tanong niya. Naupo ang lalaki sa tapat niya bago nagpakilala. Inilahad ang kamay. "I'm Arius Larson. Ikaw si Kisen Quijano, tama?" Nag-isang linya ang kilay ng dalaga, pero inabot pa rin niya ang palad ng lalaki at nakipagkamay. "Kilala mo ko?" "Sad to say, pero oo. Isa kasi ako sa followers mo sa social media." Matapat na sabi ni Arius. Nakatitig sa kanya na para bang kinakabisado ang bawat detalye ng kanyang muka. Hindi naman na siya nagtaka dahil kung ito ay may taglay na kakaibang kagwapuhan, taglay naman niya ang kakaibang ganda na namanan niya sa daddy niya. "At alam ko rin na anak ka ni Senator Quijano, na ngayon ay wanted sa batas at may patong sa ulo na 10 milyon. Kaya ginawa ko yun nang marinig kong sasabihin mo dapat kung nasan ka. Delikado yun dahil madaming naghahanap ngayon sa ama mo. Kahit sino, kahit malalapit na kaibigan mo pa, ay pwedeng mag-try-draw sa'yo malaman lamang kung nasan ang ama mo." Dagdag na imporma pa ni Arius. "Mabait na ama ang daddy ko, kaya hindi siya totally masamang tao." Pagtatanggol niya sa ama. "I'm glad na malaman yan. At least may 10 points pa rin pala siya sa langit." Biro ni Arius. Subalit hindi naging maganda yun sa pandinig ni Kisen. Ang joke ay naging rude para sa kanya. Nagdilim na talaga ang mukha niya. Kahit gwapo ang lalaki, there's no excuse for rudeness. Nakataas ang isang kilay niya na tumayo. "Excuse me, dahil na-realize ko na hindi nga pala ako dapat nakikipag-usap din sa estranghero. Ikaw na rin ang nagsabi. Delikado." Pagkasabi niya niyon ay malalaki ang hakbang na iniwan na niya si Arius. Mainam nang umiwas siya at baka mailabas niya rito ang lahat ng kanyang frustration. Naghalo-halo pa naman sa dibdib niya ang disappointment, galit at pagkainis para kay Arius. Sino to para gawing biro ang pinagdadaanan ng kanyang ama? Shame on him. Para namang magkakasakit si Arius habang pabalik sa villa sa Tropic Isle ng Kings Island Club. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Parang masakit ang tiyan niya na hindi. Parang naglalamig siya na hindi. Pero pinagpapawisan naman siya ng malapot. Ang gulo ng kanyang katawan. "Hindi ako pwedeng magkasakit ngayon," sabi niya sa isip nang makapasok siya sa inuukupang villa na pag-aari ng kanyang Kuya Ras. "Malamang ay dahil first time lang ako natarayan ng babae kaya ganito ang pakiramdam ko." Pampakalma niya sa sarili. Saka ibinagsak ang namimigat na katawan sa sofa. Masama rin kasi ang loob niya dahil siya na ang concern sa Kisen na yon ay siya pa ang parang naging masama. Kung hindi niya ito napigilan kanina, ay malamang papunta na ngayon ang kausap ng babae roon sa Kings Island. Para hanapin din si Senator Quijano. At kapag nalaman na wala roon ang hinahanap ay idadamay na rin si Kisen. At madadamay din siya dahil hindi siya sigurado kung makakapayag siya na masaktan si Kisen. Walang may karapatan na saktan kahit dulo ng daliri ng dalaga. Wala itong kasalanan sa kasalanan ng ama nitong senador. Kanina nang makita ni Arius na naglalakad patungong cafe si Kisen, ay parang nakakita siya ng anghel na tutupad sa lahat ng kanyang pangarap. Sobrang namangha siya dahil kung maganda ito sa mga larawan nito sa social media, ay mas maganda pa pala ito sa personal. Saan kaya siya nag-i-stay na parte ng isla? Nakapikit siya pero nang maisip niyang hindi pa pala niya alam kung saang villa nakastay si Kisen, ay napamulagat siya bigla. Mahalaga na malaman niya yon. Paano niya mapoprotektahan ng dalaga kung hindi niya alam? Akmang tatayo na siya, subalit natigil siya na parang sumakit ang kanyang mga tuhod gawa ng rayuma nang maisip niya kung ano itong ginagawa niya. Wala sa agenda niya sa pagpunta roon sa Kings Island ang protektahan si Kisen. "Nandito ako para alamin kung dito nagtatago si Senator Quijano. At kung hindi man ay para alamin sa anak nito kung saan siya nagtatago. Bakit ngayon ang iniisip ko yung kapakanan ni Kisen? Nababaliw na ba ako?" Anya sa sarili. Umayos siya ng pagkakatayo, subalit nag-alangan na siya na aalis. Nagsasalubong ang mga kilay niyang inalisa sa isipan ng dapat gawin. "Sabagay, kung gusto mong malaman mula kay Kisen kung saan nagtatago ang ama niya, dapat maging close kami. Paano ko siya matatanong kung hindi kami magkaibigan? Taray pa naman niya." Maya-maya ay sabi niya ulit sa sarili. "Tama, kailangan ko nga siyang puntahan. Trabaho lang, walang personalan." Kumbinsi na niya sa sarili na huling naging desisyon niya. Kahit masama ang pakiramdam ay lumabas siya ulit sa villa. Nagpagala-gala. Hinanap niya si Kisen sa kung saan-saan. At susuko na sana siya dahil masama talaga ang pakiramdam niya nang pagbigyan din siya ng langit na mas pata ng dalaga.
nandito ka lang pala sa malapit, kung san-san pa ako naganap. Ganoon na lamang ang naging ngiti niya nang papalapit dito. Naroon ito sa isang pinakatulay na karatig ng villa. Malalim ang iniisip na tinatanaw ang malawak na dagat. Hay ulit, Miss Quijano. Bati niya ng ilang hakbang na lamang ang pagitan nila. Dito ka nakastay. Doon naman ako 5 villa mula rito. Tinaasan siya ni Kisen ng kilay nang makilala siya nito. Sinusundan mo ba ako? Oo. Pag-amin niya. Humalukib-kip si Kisen. At bakit? Anong kailangan mo sa akin? Wala naman. Sumakit na talaga ang kanyang tiyan. Ngunit imbes na mag-alala siya, ay nagkaroon pa siya ng ideya. Biglang sumakit ang tiyan ko nung makausap kita. Sa tingin ko, nausig mo ako. Natigilan ng dalaga, pero saglit lang ay nakita niyang umikot ang mga mata nito. Pinagtitripan mo ba talaga ako, ha? Kanina ka pa, ha? Kunwari na amazed naman siya. Hindi ka naniniwala sa usog, Miss Kisen? Hindi, kaya tantanan mo ako. Nagalit na talaga to. Madilim ang mukha na tinalikuran siya. Sandali, Kisen! Dahil gusto pa niya itong makausap ay inunahan niya na ito't hinarangan. Aw! Daing nga lang niya at napahawak sa kanyang tiyan nang humilab ulit yon. Napatingin sa tiyan niya si Kisen. Namumutla ang kanyang muka na pilit nang initian to. Nausog mo yata talaga ako, Miss Kisen. Kita mo, nakita lang kita ulit ay lumala na ang sakit. Anong pinagsasasabi mo riyan? Wala akong usog. Pagmamatigas nito na may kasama pang irap. Baka meron, hindi mo lang alam. Ang mabuti pa ilawayan mo na lang ang tiyan ko kahit konti lang. Giit naman niya at itinaas na niya ang t-shirt. Lumitaw doon ang kanyang six-pack abs. Ang lakas talaga ng tama mo, no? Mas lalo nga lang nagalit ang dalaga kaysa ang matakam sa abs niya. Oy, huwag kang bastos mag-isip. Pinapalawayan ko lang ang tiyan ko dahil kontra yun sa usog. Ano naman ang konting laway lang? Gusto mo bang mamatay ako dito dahil madamot ka ng laway? Pagtatanggol naman niya sa sarili. Nagpupuyos na talaga sa galit si Kisen. Kulang na lang ay umusok ang ilong nito sa kakulitan niya. Sige na, kahit gapahid lang, Miss Kisen. Huwag ka nang mahiya, natoothbrush ka naman kanina, hindi ba? Pangungulit pa rin ni Arius. Tuwang-tuwa na kasi siya sa panggigigil ng dalaga. Wala siguro itong ideya na mas gumaganda pa ito kapag nagagalit. Namumulan na rin ang pisngi nito sa inis. Subalit sa halip na lawayan ng dalaga ang tiyan niya, ay hinaklit nito ang palapulsuhan niya at hinila siya. Halika. Laway lang ang kailangan ko, Kisen. Hindi natin kailangan ng kama. Biro ni Arius nang papasok sila sa villa. Aray! Daing niya nang lumalim sa balat ng palapulsuhan niya ang mahahabang kuko nito nang sadya nitong idiin. Hindi ka man lang mabiro. Alam mo bang nakakapangit ang laging galit? Inirapan lang siya nito. Hanggang sa makarating sila sa banyo ay sakalang siya nito binitiwan at hinalakip-kipan. Hindi pala sa kama ang gusto mo. Sa ilalim pala ng shower. Wild ka, Kisen, ah. Biro niya ulit dito. Umakta pa siyang kikilitin nito sa tagiliran, pero hindi niya itinuloy. Sa hangin lang at baka malamukos na nito ang mukha niya. Pinagsasasabi mo, sira na ba talaga ang utak mo? Singhal naman ni Kisen. Nandito tayo para magbawas ka. Baka ebak lang yan kaya masakit ang tiyan mo. At pakibilisan mo. Matapos sabihin niyo, naiiniwan na siya nito. Naiwan si Arius sa may pinto ng banyo na nakamaang. Biro lang naman niya kanina ang sinabi niyang nausog siya. Kahit na naniniwala siya sa usog, ay hindi naman siya maniniwala na may usog si Kisen. Imposible na may kakayahan ang dalaga na manakit ng siya ng ibang tao. Manakit ng puson, pwede pa. Ipinilig niya ang ulo. Kinontrol ang sarili at baka ang sakit niya sa tiyan ay mapunta na sa lagnat. Umiinit na ang katawan niya, mahirap na. Pumasok na nga siya sa banyo. Hindi naman masama kung magbabawas nga siya. Medyo naginhawaan nga siya paglabas ng banyo. Subalit hindi na niya nakita pa si Kisen. Sa halip, ang babaeng nagngangalang Gemma na kasama raw nito ang nabungaran niya. Inalok siya nito ng tsaa at kape, pero tinanggihan niya. Mas pinili niyang umalis na lang at bumalik sa kanyang villa para magpahinga. Grabe, Senator Quijano. Mana yata sa'yo ang maganda mong anak. Katulad mo, mailap din. Sabi niya sa larawan ng senador nang nagre-research siya ulit ukol dito. Batid na niya kasi kanina pa na wala sa lugar ang senador kahit nakausap na niya kanina si Gio Alcaraz, ang founder ng Kings Island,
at pati na rin si Doc Montemayor na head security. Kinumpirma ng dalawa na tanging si Kisan lang at assistant nito ang hinatid sa lugar nang pumutok ang balita ukol sa senador. Upang matiyak malamang ang kaligtasan ni Kisen kaya itinago muna ito sa isla. Pero wag kang mag-alala, Senador Quijano. Dahil kahit gaano katalino ang daga na magtago, may bitag pa rin na nakalaan sa kanya upang mapalabas siya sa lungga niya. Nakangising sabi pa ni Arius sa larawan ng senador bago niya tiniklop ang laptop at natulog. Paggising ni Arius kinabukasan, maaga pa lang ay nagpapansin na siya kay Kisen. Nagja-jogging siya sa harapan ng vilang inuokupan ni Kisen at paminsan-minsan ay nagsha-shadowboxing. Kahit parang halatado masyado siya ay wala siyang pakialam. Kailangan niyang makuha agad ang loob ni Kisen upang matanong na niya ito kung nasaan ang ama nito. At mukhang destiny sila ng dalaga sa araw na yon dahil lumabas si Kisen na naka-outfit din ng pang-jogging. Ngumiti siya nang magtama ang kanilang tingin. Subalit parang wala namang nakita ang dalaga. Nagsimula na itong tumakbo ng marahan. Ang sarap dito mag-jogging, no? Papansin niya rito. Sinabayan niya ito. Napakamot na lang siya ng ulo nang may isuksok si Kisen na AirPod sa mga tenga nito. Ang ending, itinikom niya ang bibig. Tahimik na lang niya itong sinasabayan sa pagja-jogging. Niningitian na lang niya ito kapag sinusulyapan siya. What do you need from me, Usog? Tanong nitong tila walang gana. Hindi inasahan ni Arius na bigla itong titigil sa pagtakbo. Tinanggal nito ang nakasuksok na AirPod sa tenga at seryosong-seryoso siyang tiningnan. What do you mean? Maang-maangan niya. Gayunman, lumabas ang tunay na kasiyahan sa mga mata niya. Sa wakas, pinansin din siya ng masungit na dalaga. Bakit mo ako sinusundan? Bakit ang kulit mo? Bakit papansin ka? Anong kailangan mo? Anong hidden agenda mo? Ano na naman ang sakit na idadahilan mo ngayon? Naiirita nitong sunod-sunod na tanong. Wala, syempre. Ang gusto ko lang ay kaibigan habang nandito ako. At dahil ikaw ang una kong napansin, ikaw na ang gusto kong kaibigan. Type mo ako? Ha? Nabigla siya sa sinabi nito. Tinatanong kita, type mo ba ako, Mr. Usog? Ang impulsive naman ng tanong mo, Miss Kisen. Para tuloy akong sinikmuraan. Nag-inarte siyang sumakit ulit ang tiyan. Lawayan mo na talaga ako. Kung type mo ako ay tayo na habang nandito tayo sa isla. Seryosong saad pa rin ng dalaga. Hindi pinansin ang pag-arte niya. Medyo natigilan naman siya sa sinabi nito. Ano ka mo? Ang sabi ko, tayo na. Girlfriend mo na ako, pero dito lang sa isla. Mas seryoso na paliwanag nito. Unti-unti ay umawang ang mga labi ni Arius nang mag-sink in sa isip niya ang realisasyon ng sinabi ni Kisen. Seryoso ka? Oo naman. Ang tanong, bilang boyfriend ko, kaya mo ba akong ipagtanggol oras na may manakit sa akin dito dahil nalaman nilang anak ako ni Senator Quijano? Mabilis siyang tumango. Oo naman. Pero teka, bakit? May nanakit na ba sa'yo rito? Tinitigan siya ng dalaga bago sumagot. Wala. Gusto ko lang makatiyak na ligtas ako kasi yun ang gusto ng dad ko. Simula kasi nang sinabi mo na delikado ako, hindi na nawala sa isip ko yun. I realized that you were right. Noon lang pumasok sa sistema ko na hindi lang pala ang buhay ni dad ang nanganganib sa ngayon, kundi pati buhay ko. That's why he decided to bring me here. Bumukas ang bibig ni Arius pero agad din niya yung isinara nang wala naman siyang maisip na sabihin. Siguro naman ay hindi ka rin kasali sa sinabi mo kahapon na magtatakang traidorin o linlangin ako. Malaman lang kung saan nagtatago ang dad ko, hindi ba? Diretsahang tanong nito. Oo naman. Patay mali siya niyang sagot. Nagigilty siya agad sa pagsisinungaling niya. Alam niyang hindi patas na laban ang gamitin niya ang pagkuha ng loob ni Kisen sa kagustuhan niyang makuha ang reward na nakapatong sa ulo ni Senator Quijano. Pero kailangan niyang gamitin ng lahat ng pwede niyang magamit upang magawa niya ang misyon. Patawarin na lang siya ni Kisen. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Sagot niyang diretso sa mga mata. Saka ano naman ang mapapala ako kung malalaman ko kung nasa ng ama mo? Ang 10 milyon ba na reward? Kunwari maangas siyang umiti at umiling. Uulitin ko magpakilala ha. Ako si Arius Larson, ang bunsong anak ng may-ari ng Lar & Son Pharmaceutical Company. Ang nakikita mo naman, nandito ako sa Kings Island na ang kasabihan ay hindi ka totoong mayaman kung hindi ka member. Sa madaling salita, hindi ko kailangan ng nakapatong sa ulo ng tatay mo. Maliit na halaga lang ang 10 milyon.
I'm sorry, naniniguro lang ako if mapagkakatiwalaan kita. Napahiyang paghingi ng paumanhin ni Kisen. Itinago ni Arius ang kanyang panghiwi. Sa kanya kasing pagyayabang ay parang nakita niya ng mabilisan ng kuyaras niya at gusto siyang batukan. Subalit nang umiti na sa kanya si Kisen ay naglahong parang bula ang lahat ng takot niya sa kanyang kapatid. Nagmistula siyang teenager na nanlambot ang kanyang mga tuhod dahil sa wakas, pinansin ng crush niya. Kung ganun, mag-date tayo tonight. Gusto kong ipangalandakan sa lahat na nandito sa Kings Island na may boyfriend akong kasama. Manipuladong sabi ulit ni Kisen. Yun ang nagpabalik sa wisyo ni Arius. Kung yun ang gusto mo, okay. Dakiwasay sagot niya na matinuna ulit at hindi kinikilig na parang baliw. Matapos nilang mag-jogging ay inihatid na niya si Kisen. Kinabukasan at ng mga sumunod na araw ay ginampanan nga niya ang pagiging nobyo ng dalaga. Ginawa niya ang lahat upang hindi ito magsisi na siya ang pinili nitong maging boyfriend sa isla, kahit pagpapanggap lamang o pansamantala lang. Kisen, si Arius nasa balcony. Tawag ni Gemma mula sa pintuan ng kwarto. Tanghali na kasi ay hindi pa rin siya lumalabas. Nagangat siya ng tingin mula sa tinatrabahong spreadsheet. Kahit nasa Kings Island siya ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang Kisen Cafe na kanyang negosyo. Mahal na mahal niya kasi ang kanyang cafe. Katunayan, kung hindi nga nanganganib ang buhay niya, ay hindi niya maiiwan yon. Simula nang ipatayo niya ang cafe ay hands-on siya roon. Ngayon lang niya naiwanan ng matagal. Sige, pakisabi sa kanya saglit lang at lalabas na ako. Sagot niya kay Gemma nang isave niya ang file at tiklupin ng laptop. Tumayo siya at mabilisang inayos ang sarili bago pinuntahan ng nobyo. Ang kanyang biglaang nobyo. Ewan ba niya kung anong nakain niya nung araw na magkasama sila sa pagjo-jogging? At bigla na lang niyang sinabi rito na sila na. Basta bigla na lang pumasok sa isip niya dahil sa isa pang lalaki na parang aali-aligid at patingin-tingin sa kanya na napansin niya. At mula nang naging boyfriend niya si Arius, ay hindi na nga niya napapansin ang lalaking yun. Hindi niya alam kung anong sadya ng lalaking yun, kung gusto rin bang pumorma sa kanya o kung dahil sa ama niya. Gayunpaman, parehas na ayaw niyang madikit pa sa ibang tao, kaya ginamit niya si Arius. Effective naman kaya medyo panatag na ang loob niya. Kahit nakakainis ang lalaking yun, pakiramdam ni Kisen ay matagal na niyang kilala si Arius at pakiramdam niya ay safe siya kapag kasama niya ito. Kahit alam niyang ginagamit lang niya ito. Hindi naman niya maikakaila na attracted siya kay Arius. Nabwisit lang talaga siya sa kakulitan nito nung una. Pero habang tumatagal ang pagsasama nila sa isla, nakikilala na niya ito at tunay na masasabi niyang mabait ito at boyfriend material. Napahugot si Kisen ng hininga nang makita niya si Arius sa balcony ng villa. Nakapamunsa ang mga kamay nito na nakatalikod habang nakatanaw sa dagat. At hindi na siya nagtataka sa presensya nito dahil araw-araw naman itong dumadalaw sa kanya. Para rin itong nanliligaw pa kahit na sila na. Lagi kasi itong may dalang kung ano-ano para sa kanya. Napatitig siya sa binata, kahit ang likod nito ay gwapo pa rin talaga. Andyan ka na pala, babe. Sabi ni Arius nang lingunin siya bigla. Naramdaman na ang presensya niya. Yun ang endearment nito sa kanya. Sa totoo lang ay kinikilig siya pero ayaw niyang ipahalata dahil alam naman niyang saglit lang ang relasyonan nilang to. Hi, kanina ka pa? Tanong niya sa binata. Hello, bago lang. Naabala ba kita? Busy ka raw sabi ni Gemma. Hindi naman. Lumapit siya at umupo sa outdoor sofa set. May inaayos lang ako sa report ng staff ko sa cafe ko sa Manila. May cafe ka pala, kaya pala mahilig ka sa kape. Umupo rin si Arius sa tapat niya. Oo, ang Kisen Cafe. Ang galing. Pagbalik pala natin sa Manila pwede akong makikape sa inyo kahit araw-araw, hanggang sa magpalpitate ako. Biro nito sa may ngiti. Lumabas na naman ang napakaganda nitong ngipin dahil sa maganda nitong ngiti. Napangiti rin siya. Simula rin nang naging sila ni Arius ay nagagawa na rin niya ang humiti ulit. Kahit minuminuto pa, pwedeng-pwede. Sinabi mo yan walang bawian. Oo nga, madali mo namang makikita ang cafe ko at tambayan niyo ng mga estudyante at nag-oopisina. Hahanapin ko talaga yun. Gusto kong magkape araw-araw kasama ka. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Arius nang exaggerated itong humiti. Gayunman, ang OA nitong ngiti ang pinakagusto ni Kisen na asset ng binata. Kapag niningitian siya nito ay parang may humahaplo sa puso niya, na kahit anong bigat ng dalahin niya ay gumagaan kahit papaano.
Tumawag na ba sa'yo ang daddy mo? Pero nang itanong yun ng binata ay nanumbalik ang kaseryosohan sa mukha ni Kisen. Naitanong ko lang dahil hindi ba lagi ka nag-aalala sa kanya? At alam ko ring miss na miss mo na siya. Nagbuntong hininga ang dalaga. Hindi pa. So, hindi mo pa alam kung ayos lang siya o kung nasan siya? Ganun na nga. Inabot ni Arius ang kamay niya at pinisil ang palad niya. Ayos lang yan. I'm just here, okay? Sigurado namang ayos lang siya eh. Wala pa namang balita tungkol sa kanya sa mga TV news, hindi ba? Sana nga okay lang siya. May edad na si Daddy. Mahina na ang puso niya kaya nag-aalala ako. Dasal lang at maayos din ang lahat. Tibit nang umiti na lamang si Kisen. Isa pa sa hinahangaan niya sa binata ay ang pagiging positibo nito. Laging pinapalakas ni Arius ang kanyang kalooban. Halika, pasyal tayo. Libutin natin ang buong isla. Madami palang pwedeng gawin dito. Ano bang hilig mo? Water, air, or nature adventure? Aya na nga nito sa kanya upang siguro ay malibang siya. Mahilig ako sa dagat kaya nga favorite ko tong Kings Island na pinupuntahan. Kung ganun, tara. Magpakasaya tayo, Kisen. Ang alam ko, kompleto dito kaya pwede tayo mag-scuba diving, snorkeling at jet skiing. Meron din silang flyboarding, pero hindi kita papayagan dun. Bakit naman? It seems fun. Dahil ayokong si Doc Montemayor ang magsakay sa'yo sa flyboard na yun, o kahit na sino pang staff nila. Bakit? Nagsiselos ka ba? Saka for your info, may asawa na si Doc. Kasama pa niya sa security nitong isla. At sabi ni Gemma ay isang pulis yun. Sa tingin mo papalag si Doc sa misis niyang pulis? Kahit na, lalaki pa rin siya, no? Napakasiloso. Akala mo naman totoong jowa ko? Biro niya sa binata. Oo na, alam kong jowa-jowaan lang to. But still, wag ka sa flyboard, okay? Madami naman silang ibang activities dito. E di ikaw na lang ang mag-cooperate ng flyboard para tayong dalawang magkasama. Nakita ko si Duke at Marquesa nung isang araw. Para silang nagsasayaw sa ere sa kanyang flyboard. You wanna try? Hindi ako marunong nun. Gusto mo bang sumemplang tayo hanggang langit? Grabe ka naman sa hanggang langit. Sige na lang, mag-scuba diving na lang tayo. Matagal na rin niyang hindi nagagawa ang mga activities sa isla dahil sa pagiging busy niya sa negosyo niya. Kapag naroon siya sa isla ay tamang pasyal lang siya palagi at tambay sa dalampasigan. Nagtatrabaho pa rin siya sa loob ng villa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kisen. Kaya naman pumayag siya agad dahil excited siya sa mga binanggit na mga activities ng binata, maliban sa flyboard na ayaw nito. Medyo natuwa siya kay Arius dahil ang cute pala nitong magselos. Pagkalabas nila sa villa ay masayang-masaya sila na ginawa ang lahat ng activities kasama si Arius. Hindi nalunod si Kisen sa tubig dagat, pero nalunod siya sa sobrang kasiyahan. Huli nilang ginawa ay ang jet skiing. Backrider siya ni Arius at nilibot nila ang palibot ng isla. Nag-enjoy ka ba, Kisen? Inilahad ni Arius ang kamay. Naglalakad na sila sa pinaka-bridge patungong villa. Ang dami nilang ginawa at paggabi na nga. Pero parang hindi man lang nabawasan ng kasiglahan niya. Sobra. Totoong sagot ni Kisen. At nang abutin niya ang kamay ng binata ay nagbuhol ang kanilang mga daliri. Mabuti naman. Dapat talaga ganito lagi na masaya ka. Kasi mas bagay sa'yo. Lalo kong gumaganda kapag nakangiti ka. Gamit ang isang kamay, pinalo ni Kisen sa braso ang binata. Nagtatawa naman si Arius, pero saglit lamang ay hinuli nito ang kamay niya at nakatitig sa mga mata niya na hinalikan ng palad niya. Hindi niya alam pero kahit gustuhin ni Kisen ay hindi niya maialis o maialpas ang tingin niya rito. Bihag na siya sa karisma ni Arius. Hinawakan nito ang pisngi niya. Magkapagkid pa rin ang mga mata nila. Mahal na yata talaga kita, Kisen. Mahinang pag-amin ni Arius bago nito tuluyang inilapit ang mukha sa mukha niya at saka pinaglapat ang kanilang mga labi. The kiss was sweet and tender. Dahilan para madarang agad silang parehas. Hinapit ni Arius ang kanyang bewang. Ikinawit naman niya ang mga braso sa batok nito. Lumalim pa ang halikan nila nang magdikit ang katawan nila. Kisen, bulong ni Arius nang maghiwalay saglit ang mga labi nila at magkadikit ang mga noo nila. Kisen, I want you. Paos nitong sabi. Ang hindi pagtugon ni Kisen ay naging hudyat para kay Arius upang pangkuin niya ito at dalhin sa villa niya. Kahit nang ibaba niya si Kisen sa kama pagpasok nila sa isang silid ay wala silang sali-salita. Pumatong siya sa dalaga at niyakap naman siya ni Kisen
Dahilan para magsugpong ulit ang mga labi nila at nangyari ang napakatamis na sandali sa kanilang buhay. Nag-isa ang kanilang katawan kasama na ang kanilang mga puso. Ang nangyari rin sa kanila ay isang malaking pag-amin na may namumuo na silang pagmamahal sa isa't isa. I love you, Kisen. Ikaw, mahal mo rin ba ako? Tanong ni Arius nang humupa na ang init ng kanilang mga katawan. Magkayakap sila sa kama at kapwa ang mga walang saplot. Natatabunan ng puting comforter ang kanilang mga katawan. Gustong-gusto ni Kisen na sumagot, subalit pigil na pigil niya ang sarili. May pag-aalangan pa rin siya sa nadarama sa kabila ng nangyari sa kanila ng binata. Natatakot siya dahil kung iisiping maigi ay napakabilis ng mga pangyayari. Pero aminado siyang nahuhulog na rin siya sa binata. Hindi niya ibibigay dito ang sarili kung ni katiting ay hindi niya ito gusto. Ayos lang kung hindi pa, baby. Handa naman ako maghintay na mahalin mo rin ako. Gusto ko lang din malaman mo na mahal kita. Sabi ni Arius pagkatapos ay hinalikan ng kanyang noo. Napapikit niyang ninamnam yon na wala pa ring imik. Hindi bale, hindi man ngayon pero sa takdang panahon ay sasagutin niya ang tanong na yon ng binata. Sure na si Kisen tulad ng kasiguraduhan niyang sisikat ang araw bukas. Her heart was falling for Arius Lorzano. Na-develop na siya sa maiksing sandali lamang na nakakasama niya ang binata. Nga lang ay wala pa siyang balak na umamin. I love you, my kiss and my life. Basa niya sa chat ni Arius. Wari nagliparan ang puso sa kanyang paligid dahil sa kilig. Gayunman, katulad kagabi ay hindi pa rin niya tinugon yun. Nahihiya pa siya. Saka na kapag handa na siyang talaga. Gusto rin niyang maayos muna ang gulo ng kanilang pamilya para ipapakilala na agad niya si Arius sa kanyang ama kapag lumantad na ito. Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin siyang ideya kung saan ito naroon. Nakangiting inilapag ni Kisen ang cellphone sa lamisita matapos niyang mabasa ang chat tapos ay binuhat ang tasa ng kape at sumimsim. Mukhang masaya na tayo ah. Anang tinig ni Gemma mula sa pag-grocery. Kaninang umaga ay wala ito sa villa pag-uwi niya. Buti na lang at namimili pala ito. Kung hindi ay tutuksuhin siya nito, lalo na at hinatid siya ni Arius kaninang umaga. Inilapag niya ang mug ng kape sa center table. Hindi naman, syempre nalulungkot pa rin ako sa sitwasyon ni Daddy. Hindi naman masama ang ma-in-love kahit na may pinagdadaanan ng isa sa mga mahal natin sa buhay, Kisen. Ganyan talaga ang tadhana. Kung kailan down na down ka, saka ipapadala sa'yo ang Prince Charming mo o Knight in Shining Armor mo para iligtas ka sa pagkakalugmok. Alam ko naman yun. Pero ayoko munang aminin dahil natatakot ako. Hindi ko pa siya kilalang maigi. Halos mag-iisang buwan ko pa lang siyang nakakasama kaya mahirap na ibigay ko agad ng buong-buo ang puso ko sa kanya. Pero isinuko mo na ang bataan mo, Kisen. Great. Buska sa kanya ng isang bahagi ng kanyang isip. Namula ang kanyang magkabilang pisngi. Mabuti na lamang at hindi nakatingin si Gemma. Nakakahiya sana. Abala ito sa ginagawa sa dining table. Nagpe-prepare ng lunch nila. Kisen, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo ang puso mo na maging masaya. Wala kang kasalanan sa nangyayari sa daddy mo. Kaya huwag mong pahirapan ang sarili mo. Maging masaya kayo ni Arius. Nakikita ko naman na seryoso siya sa'yo kahit na saglit pa lang kayong magkakilala. Napatitig siya sa kaibigan. Inalisa ang sinabi nito. Kinapa ang laman ng kanyang puso. At nang mapagtanto niyang may buwang na talaga sa puso niya si Arius, ay napatayo siya ng biglaan. Bakit? Nagtaka tuloy si Gemma. Gemma, maiwan muna kita dito. Pupuntahan ko si Arius. Sasagutin ko nang hindi ko nasagot na tanong niya kagabi. Ani at tumalikod na. Lakad-takbo siyang nagtungo sa ikalimang villa. Ang villa na inookupan ni Arius. May pagmamadali na pumasok siya roon. Hindi na siya nag-abalang kumatok dahil nakaawang ang pinto. Arius? Tawag niya sa nobyo-nobyohan. Pero sisiguraduhin na niyang magiging totoong nobyo na niya ito dahil aamin na siya. Sasagot na siya na mahal na rin niya ito. Arius, nasan ka? Tawag pa niya nang wala pa ring sumusulpot na binata. Sumilip siya sa dining. Wala roon si Arius. Sumilip siya sa balcony ng villa, ngunit wala ring tao roon. Baka nasa kwarto, sabi niya sa sarili. Papanhik na sana siya sa ikalawang palapag ng villa nang matigilan siya. May nahagip ang mga mata niya sa nakabukas na laptop sa center table ng sala. Nakakunot noon na ibinalik niya ang tingin doon.
Nanindig ang mga balahibo niya sa braso nang makita niya ng malinaw ang mga nasa screen ng laptop, sapagkat mga balita yon tungkol sa kanyang amang senador. Nakita na rin niya ang ilang research materials na nasa tabi ng laptop. Nilapitan niya mga yon at nanginginig ang mga kamay na dinampot ang isang parang journal. Pinasadahan niya yun ng basa at napasinghap ng malamang nakasulat doon ang iba't ibang impormasyon tungkol sa ama niya at pati na rin sa kanya. Muntik nang manghina ang tuhod ni Kisen nang dumagsa ang realisasyon sa kanyang isipan. Tumaas baba ang kanyang dibdib sa nag-uumapaw na galit. Kisen, anong ginagawa mo rito? Maya-maya ay wika ni Arius mula sa kung saan. Excited itong pababa sa hagdanan. Ngunit nang lingunin niya ito at makita nito ang hawak-hawak niyang journal, ay natigilan ito sa gitna ng hagdan. Pinilit ni Kisen na pabagalin ng paghinga. Hindi rin niya hinahayaang pumatak ang mga luha niyang nagbabadya. Anong ibig sabihin ng lahat ng to, Arius? Bakit mo inaalam ang mga tungkol sa amin ni Daddy? Kisen, magpapaliwanag ako. Pues, magpaliwanag ka. Singhan na niya rito. Sino ka? Sino kang talaga, Arius? Akala ko ba wala kang intensyon kay Daddy? Humugot si Arius ng malalim na hininga. Nagsimulang mag-alala. Ang totoo ay isa akong detective at isa ring bounty hunter. Umawang ang mga labi ni Kisen, ngunit walang sinabi. Sinamantala yun ni Arius upang lapitan ng nobya. Sorry Kisen, kung nagsinungaling ako. Pero maniwala ka. Nagbago na ang Akmang yayakapin nito si Kisen habang nagpapaliwanag. Ngunit sinampal ito ng dalaga, dahilan para hindi maituloy ang sinasabi nito. Buong akala ko pa naman na iba ka sa mga taong walang gustong gawin kundi ang niglangin ako makuha lamang ang location ng daddy ko. Nagkamali pala ako. Mas malala ka pa pala, dahil hindi lang ang loob ko ang kinuha mo, kundi pati puso ko. Ang sama mo, Arius. Napangangang kumurap si Arius. Oo, mahal na kita, Arius, pero sinayang mo ang pagmamahal ko. Hindi ka pala dapat minamahal dahil isa kang manloloko. Singhap pa ni Kisen habang umiiyak na at itinuturo ang nasaktang puso. Durog na durog naman ang puso ni Arius. Gusto niyang kabigin si Kisen. Sabihing wala na siyang balak na ituloy ang paghahanap sa ama nito. Subalit naninigas na ang katawan niya. Hindi niya maikilos ang kamay at paa. Hindi kita kailanman mapapatawad, Arius. Huwag ka na magpapakita sa akin. I hate you. Huling sabi ni Kisen at tumalikod na at nagtatakbo na paalis. Kisen, huwag mo akong iwan. Hiyaw ni Arius, ngunit sa isip niya lang nagawa. Nakasamunot ang mga kamay niya sa ulo at ibinagsak na lamang niya ang katawan sa sofa. Hinayaan na lang niya ang dalaga na umalis. Naisip niya na mas magandang pahupain niya muna ang matinding galit nito sa kanya, saka niya ito pupuntahan at kakausapin. Sa kasamaang palad, kung kailan may lakas na siya ng loob na puntahan ito makalipas ang ilang oras, ay saka naman niya nalaman na umalis na si Kisen sa Kings Island Club. Nagmamadali raw ito at si Gemma. Nagpahatid na raw ang mga ito sa Maynila. Matulong lumipas ang isang buwan. Nigapatak ng luha ay ayaw nang kumawala sa mga mata ni Kisen nang makita niya sa balita sa TV ang balitang nahuli na si Senator Julius Quijano. Tanggap at inaasahan na naman niya ang mangyayari. Katunayan, back to normal na ang buhay niya mula nang umalis sa Kings Island Club at bumalik sa Maynila. Maayos na niyang napapalakad ang Kiss and Cafe na kanyang negosyo at iba pang negosyo ng pamilya nila. Napatuwid nga lang siya ng pagkakaupo nang sabihin rin sa balita na kusang sumuko pala ang kanyang ama. Hindi pala ito nahuli gawa ng may nagturo na kung sinong Poncio Pilato o detective na manluloko kung saan ang kinaroroonan ng daddy niya. Naalala na naman niya si Arius, but as usual, mabilis niyang iwinaglit ang binata sa kanyang isipan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito napapatawad. Ate Kisen, may flower basket ka na naman. Bungad ng kanyang cashier na Susie ang pangalan. May 6 siyang regular staff sa cafe, nasalitan ang shift ng mga pasok. Meron din siyang 2 part-timer na mga estudyante. Layunin niyang makatulong sa mga working student, kaya tinanggap niya ang 2 sa cafe. Sumulyap siya sa 2 bulaklak ni Susie, at dahil nakilala niya kaagad ang card na nakalagay sa bulaklak, ay hindi na niya kinailangang silipin yun upang malaman kung kanino yun ang galing. Walang iba kundi kay Arius. Pakilapag na lang sa kung saan, Susie. Salamat. Matabang niyang sabi sa tauhan. Umikot ang mga mata niya nang makita niya na naiipon na ang mga bulaklak na ipinadala ni Arius sa loob ng kanyang opisina.
May mga ipinatapon na siya pero dumadami na naman. Pano'y araw-araw kung magpadala ang Poncio Pilatong detective na yun ng bulaklak. Malaki na sigurong nagastos noon sa kakabili ng bulaklak. Hinahayaan na lang niya dahil nanghihinayang naman siya sa mga bulaklak na ipatapon kapag hindi palanta. Noon pa man ay mahilig na siya sa mga bulaklak, kaya kahit galing kay Arius ang mga yon ay pinapahalagahan pa rin niya. Magsasawa rin yun. Anya at naiiling na ibinalik ang atensyon sa pinapanood sa TV. Makikita na roon ng pag-escort ng pulisya sa kanyang ama nang ipasok ito sa sasakyan. Awang-awa siya sa daddy niya. Naninikip ang dibdib niya sa sinapit nito at wala siyang magawa kundi ang panoorin lamang ito sa telebisyon. Pinapayapa lamang niya ang sarili sa kaisipang hindi naman ito pababayaan ng kanyang dalawang half-brother kahit wala siya sa tabi nito. Isa pa ay kabilin-bilinan ng mga kuya niya na huwag siyang makialam para sa kanyang kapakanan. Ang mga kuya na raw niya ang bahala sa daddy nila. Ano, ang dami na namang bulaklak. Bulalas ni Gemma pagpasok nito ng opisina. Inutusan niya ito noong isang araw na asikasuhin ng isang franchise ng Kiss and Cafe na itatayo sa Cavite, kaya ngayon lang nakabalik. Nagtaka ka pa. Galing pa rin ba kay Arius ang mga yan? Ikinibit niya ang balikat bilang tugon. Ang tiyaga niya, kawawa naman. Mas ako ang kawawa kung hindi ko siya nabuking noon. Kung nagkataon, ako pa pala magdadala sa aking ama sa kulungan dahil sa pagkahumaling ko sana sa maling pag-ibig. Parang sirang plaka na pagdadahilan naman niya. Maling pag-ibig pa ba ang tingin mo sa ginagawa ni Arius? Abay, kulang na lang ay magpatayo na tayo sa tabi nitong cafe ng flower shop sa ginagawa niyang pagpapadala ng bulaklak sa'yo. Mapatawad mo lang. Pinatay na niya ang TV nang makitang tapos na ang balita tungkol sa daddy niya. Pabagsak siyang umupo sa swivel chair. Bakit hindi mo bigyan ng chance? Pagbigyan mo na magkausap kayo nang makapagpaliwanag siya. Ungot pa ni Gemma. Hindi kataka-taka na naaawa na si Gemma kay Arius, sapagkat nang minsang tinangka ni Arius na kausapin siya, ay tumawag siya ng pulis. Kamuntikan nang madala sa police station si Arius sa ginawa niyang istorya na stalker niya ito at sinasaktan siya. Mula noon ay hindi na nagtangka si Arius na lumapit sa kanya upang walang gulo ulit na mangyari. Nga lang ay dinadaan naman siya sa pagpapadala ng mga bulaklak. Nakahinaan niya. Napanood mo naman na ang balita, hindi ba, Kisen? Kusang sumuko ang dad mo. Ibig sabihin walang ginawa si Arius o kahit na sino para lang malocate siya. At lalong ibig sabihin walang kasalanan sa'yo si Arius. Sabi na naman ni Gemma. Nililang pa rin niya ako, Gemma. Malinaw na kinuha niya lamang ang loob ko noon dahil gusto niyang malaman kung nasan si dad at para makuha niya ang 10 milyon na reward. Giit naman niya. Yun ang lagi niyang isinisiksik sa isipan niya upang manatili ang galit niya sa dibdib. Pero nagbago agad ang isip niya nang sinabi mong kayo na. Natigilan siya nang sinabi yun ni Gemma. Kinunutan niya ito ng noo. Bumuntong hininga naman si Gemma. Ang totoo, nang umuwi ako kagabi galing Cavite ay nadatnan ko si Arius sa apartment ko. Dahil ayaw mo raw siyang kausapin ay ako ang kinausap niya. Pinagbigyan ko na para malaman natin ng totoo dahil aalis na siya. Anong aalis? Paibang bansa. Totoo pala kasi na isa siyang Larson, Kisen. Half-brother niya talaga si Russ Larson na chairman at CEO ng Lar & Son Pharmaceutical Company. Katulad mo, anak din siya sa labas. Magkapatid sila sa ama ni Russ. At ang sabi niya, tinanggap na niya ang pagsali sa pangangasiwa sa kumpanya nila. At ipapadala raw siya ng kapatid niya sa headquarters nila sa New Jersey para matuto at para mag-aral na rin doon. Eh di siya na. Ano naman ang pakialam ko? Pagmamatigas pa rin ni Kisen. Malungkot na tiningnan ni Gemma ang kapapadala pa lang sa kanyang bulaklak. Nilapitan at kinuha nito ang card. Hindi mo binasa na naman ang laman nitong card, no? Pwede ba, Gemma? Tama na. Ang mas maganda siguro ay mag-report ka na lang kung anong nangyari sa franchise natin sa Cavite. Pag-iwas niya. Ang sabi pa nga pala ni Arius, baka hindi na siya makakabalik pa sa Pilipinas dahil kung magugustuhan niya ang trabaho niya ron, baka doon na siya magstay for good. At itong huling bulaklak na pinadala niya ngayon, last na raw dahil pamamaalam na ang dahilan nito. Patuloy ni Gemma sa topic. Biglang nakaramdam ng pagkabahala si Kisen. Napatayo siya at lumapit kay Gemma. Pahablot na kinuha ang card sa kamay nito at binasa ang nakasulat doon. Farewell, my sweetheart. I'll always hold you close in my heart. Wishing you a future as wonderful as you are. Arius. P.S. I'm really sorry.
Kumabog ng husto ang puso ni Kisen matapos niyang basahin ang note. Hindi niya alam pero bigla ay parang nalusaw ang lahat ng puot niya para kay Arius. Hindi pa huli ang lahat, Kisen. Dahil sa isang araw pang alis ni Arius. Pwede niyo pang ayusin ang lahat at maging masaya sa piling ng isa't isa. Hindi nga nito na tinitikis mo ang damdamin mo dahil sa nangyari sa iyong ama. Sa tingin mo, kapag nalaman to ng dad mo, matutuwa ba siya? Alalahanin mo, Kisen. Kahit ganun ang dad mo na nakagawa ng hindi maganda sa ibang tao dahil sa inaasam na kapangyarihan, ang tanging hiling niya naman sa Diyos ay maging masaya ka na unikaihan niya. Himok pa ni Gemma sa kanya, sabay hawak ng kamay niya at tinisil. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Kisen. Nanginginig ang mga labi niyang kinagat yun ng salitan. Sige na, puntahan mo na siya. Mag-usap kayo dahil madami pa siyang ipapaliwanag sa'yo. Pagtataboy naman ngayon sa kanya ni Gemma. Umiyak na siyang tumango. Salamat, Gemma. Salamat sa pagbubukas mo sa isipan ko. Pero bago siya umalis ay niyakap niya muna si Gemma ng mahigpit. Nang mga sandaling yon ay malungkot naman si Arius habang pinapasadahan niya sa huling pagkakataon ng kanyang opisina. Ngayon na kasi ang huling araw niya sa Shadow Seekers at kanina'y iniyakan na siya ni Sarah. Mamimiss daw siya ng dalaga at kung ano-ano pa. Kung siya ang masusunod, ayaw naman sana niyang umalis. Subalit napagalitan at naengganyo siya ng kanyang Kuya Ross dahil sa kanyang pagiging lasinggero na. Sa nagdaang mga araw, sa alak na niya idinadaan ng paglimot kay Kisen. Natakot ang kanyang kapatid na tuluyan na raw siyang maging alcoholic, kung kaya sa ayaw at sa gusto niya ay ipapadala siya nito sa New Jersey nang meron siyang pagkaabalahan. Ayaw niya sana, tumanggi na nga siya. Idinahilan niyang hindi niya maiiwan ng Shadow Seeker. Sa kamalasan, nagpaimbestiga pala ang kanyang Kuya Ross kung ano ang status ng kanyang agency. At halos magpalamon siya sa lupa nang ipamukha sa kanya na nalaman nitong kung hindi nawawalang alagang hayop ay mga kabit ng mga mister ang madalas na kliyente niya. Ipamahala mo na lang sa kasama mo ang agency mo at sundin mo ang gusto kong mangyari. Magtungo ka sa New Jersey at doon mo ayusin ang buhay mo, Arius. Matatag na sabi sa kanya ng kapatid noon at wala na siyang nagawa pa. Hanggang sa napag-isip-isip niya na mukhang kailangan nga niyang lumayo muna upang maghilom. Sir, may kliyente po tayo. Untag sa kanya ni Sarah na nagpabalik sa kanya sa realidad. Gusto raw niya kayong makausap dahil may ipapahanap daw siya sa'yo na isang detective din. Patuloy nito. Nalaglagan pa nga niya. Mabuti na lamang at wala ang Kuya Ross niya, kundi ay baka ipademolish na niyo ng agency niya na wala man lang napapatpad na matinong kliyente. Ipapahanap sa detective ang nawawalang detective? Saan ka nakakita ng ganun? Palala na talaga ng palala ang mga kliyente nila, kaya lalong pumapangit ang imahe nila. Ay, naku naman talaga. Naibulalas niya habang ginugulo ang buhok. Huwag ka mag-alala, sir. Ang ganda-ganda po ni Ma'am Kisen. Bigla siyang napatuwid ng tayo nang marinig ang sinabi ni Sarah. Anong sinabi mong pangalan, Sarah? Kisen po, sir. Nanlaki ang mga mata ni Arius. Nagmadali na siyang lumabas ng opisina. Siningitan pa niya si Sarah sa may pinto kaya halos maipit ang dalaga. Halos kumawala sa kanyang ribcage ang puso niya nang makita nga niya si Kisen na naghihintay sa may reception desk. Kisen? Tawag niya. Dagling lumingon ang dalaga at tumayo. Hi. Bati sa kanya nito. Kapansin-pansin na hindi nagalit ang nasa mga mata nito. Puno na yun ng lungkot. Alanganing nilapitan niya ang dalaga. Naalala niya kasi yung mga pagtatangkang lapitan niya ito noon. Kung hindi tatawag ng polis ay mga security guard naman. Napasyal ka, Kisen. Kasual na tanong niya nang magkaharap sila. Hindi ka agad ito sumagot. It was awkward, pero naiiyak na pinagbasdan ni Kisen si Arius. Napansin agad nito na pumayat ang binata at parang galing sa sakit. Anong maipaglilingkod ng Shadow Seeker sa'yo? Tanong ulit niya dito. May ipapahanap kasi akong detective. Pinilit na sagot ni Kisen. Ang sakit ng lalamunan nito sa pinipigilan nitong iyak. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng detective na yon? Hindi niya nag-gets agad na tanong sa dalaga. Ninakaw niya kasi ang puso ko. Nakangiti nitong sagot na nagpakunot sa noo ng binata. Ha? Gusto kong ibalik niya sa akin ang puso ko para masagot ko na siya ng I love you too. Paglilinaw na nito. Umawang ang mga labi ni Arius. Mukhang nauunawaan na niya ang sinasabi ni Kisen. Hindi mo ba itatanong ang pangalan ng ipapahanap kong detective, Arius?
Huminga muna ng malakas si Arius bago pinatulan ang trip ni Kisen. Itatanong ko nga. Anong pangalan niya? Arius Larson ang pangalan niya. Pili ang sagot nito. Really? Gwapo ba siya? Hindi na masyado ngayon kasi pumayat siya. Parang nausog. Sa sinabi nito ay natawa na si Arius. Naalala niya ang kalokohan niya tungkol sa usog noong nasa Kings Island Club pa sila. Mahina ring tumawa si Kisen. So, matutulungan mo po ba ako? Maibabalik niyo ba sa akin ang lalaking tumangay sa puso ko? Kunwari ay seryoso ulit na tanong nito pagkuwan. Of course, Miss Keanu. Maibabalik ko siya at titiyakin kong hindi lamang ang puso niya ang maibabalik sa'yo, kundi pati na rin ang puso niya ay magiging iyong-iyo na. That sounds great. Sana nga'y mahanap mo siya agad, Mr. Larson. Inilahad ni Kisen ng kamay upang makipag-shake hands. Tinanggap naman yun ni Arius, ngunit upang hilahin ng dalaga. Siniil niya ng halik si Kisen na parang wala ng bukas. I love you, Kisen. I'm sorry for stealing your heart, pero hindi ko na yun maibabalik sa'yo. It's all mine since the day I've met you. Malambing na saad niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too, Arius. I love you so much. Sa wakas ay nagawa na nitong isagot. At sorry din dahil nagpalamon ako sa galit ko. Sorry kung mas inisip ko na ang gusto mo lang ay ang reward na nakapatong sa ulo ng daddy ko. Hindi man lang kita pinagpaliwanag. Sorry. Sorry talaga. Bilang kabayaran, hindi ko nababawiin ang puso ko sa'yo. Iyong-iyo na. Basta sa akin lang din ang puso mo, Arius. Namula ang mga mata ni Arius. Sayong-sayo na ang puso ko noon pa, Kisen. At ayos lang na nagalit ka. Naiintindihan ko. Valid naman yun. Totoo naman kasi ginusto ko talaga na makuha ang 10 milyon. Pero yun ay para may pambayad ako ng renta dito sa agency at makabawi sa mga lugi namin. Nakakahiya mang aminin pero wala kasi kaming laging kliyente. Mahina tong agency ko kaya gagawa sana ako ng paraan. Ang reward na lang ang huli kong naisip na paraan kaysa umasa sa kuya kong bilyonaryo. Tumango si Kisen. Nagpatuloy pa si Arius sa pagsasalita. Pero maniwala ka, Kisen. Nang makilala kita sa Kings Island, na love at first sight talaga ako sa'yo. Kaya nagbago ang lahat ng plano ko. Hindi na ako naging interesado sa paghahanap sa daddy mo. Ikaw nang mas ginusto kong bantayan dun. Yung mga nakita mong research material sa villa, dapat i-dispose ko na mga yun. Inihahanda ko na rin i-delete ang mga files sa laptop ko at susunugin naman ang mga notes. Ang kaso, tumunog ang cellphone ko na nasa kwarto nun kaya iniwan ko saglit. Nagulat na lang ako nang makita kitang naroon ka na sa sala. Dagdag paliwanag pa ni Arius. Sorry, hindi agad ako nakinig sa'yo. Ngayon ay nauunawaan ko na. Nahihiyang nagyuko ng ulo si Kisen. Ikinulong naman ni Arius ang mukha ni Kisen sa mga palad at itinaas upang magkatinginan sila ulit. Wala kang dapat ipag-sorry, sweetheart. Wala kang kasalanan. Nauunawaan kita. Kahit sino naman siguro ay ganun ang magiging reaksyon. Napangiti na si Kisen. Then she stood on her tiptoes and kissed his cheek. Thank you for understanding. And thank you dahil kahit galit ako, ipinaparamdam mo pa rin na mahal mo ako. Sobrang nagustuhan ko lahat ng mga bulaklak na pinadala mo. Really? Yes, hindi ko pinapatapon ng mga yon kapag hindi palanta. Natuwa naman ako. Akala ko kasi talaga pagka-deliver pa lang ay tinatapon mo na. Hindi ko yun magagawa dahil mahal ko ang mga bulaklak. Kung hindi nga nag-boom ang cafe ko ay baka flower shop naman ang susubukan kong ipatayo. Niyakap muli ni Arius ang dalaga. Sapat na ang nalaman niya at baka sumabog na ang puso ni Arius sa kilig. Kinilig din si Kisen na niyakap ang mga braso sa bewang ng binata na nobyo na niya ulit. Yay! Congrats po! Bati sa kanila ni Sarah na kanina pa kinikilig sa kanila sa isang tabi. Pumapalakpak pa ito. Tiningnan naman nila ito at nginitian. Magandang balita pare. Sa wakas nahanap ko ng layas na parot. Naibalik ko na kay Mrs. Lapitan at... Biglang sulpot naman ni Bong. Natigilan nga lang sa sinasabi nang mapansin na nitong may kayakap ang kinakausap nitong si Arius. Bigla rin itong kambyo. Napalabas ulit ng building na wala sa oras. Natawa na lamang sila kasama si Sarah. Nang sa tingin ni Arius at Kisen ay maayos na ang lahat, ay sakalang nila dinalaw sa detention si Senator Quijano. Salungat sa pag-aakala ni Arius na isang matandang istrikto at mahirap iplis ang senador, ay naging mabuti ang pakikitungo nito sa binata.
Tinanggap agad nito si Arius nang ipakilala ni Kisen bilang boyfriend. Alagaan mo sanang maigi ang aking unika iha, Arius. Ipinapaubaya ko na siya sa'yo. Sana'y maging maligaya siya sa piling mo. Sana'y maging mabuting lalaki ka sa kanya na makakasama niya habang buhay kahit na hindi siya nagkaroon ng mabuting ama. Madamdaming habili ng senador kay Arius nang matatapos na ang oras nila sa pagbisita nito. Ipinapangako ko po, sir. Hindi ko po sasaktan si Kisen. Buo ang loob na sagot ni Arius. Ikaw pa rin ang pinaka-the best na daddy para sa akin. Mahal na mahal po kita, Dad. Naluhang sabi naman ni Kisen sa ama. Mahigpit na nagyakapan ng mag-ama. Tigmak ang luha ni Kisen nang humiwalay sa Ginoo. Ang hindi niya inasahan ay nang tingnan naman niya si Arius ay nakaluhod na ito at may hawak na maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Lalong nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nanlalaki ang mga matang natutup niya ang bibig. Kisen, will you make me the happiest man by marrying me? Sa harap ng kanyang daddy ay pagpapropose ni Arius. Nagiiyak lalo si Kisen. Ang totoo ay inasam niya noon na sana ang magiging eksena ng kanyang engagement proposal ay parang sa mga romantic movie. Subalit ang mag-propose pala ang lalaking pinakamamahal niya sa harap ng kanyang amang pinakamamahal din ay mas higit na makapagpapaligaya sa kanya. Basang-basa ng luha na tiningnan niya ang daddy niya. Nakangiti itong tumango. Yes, with all my heart, Arius. I want nothing more than to be with you forever. Sagot niya sa naghihintay na nobyo. Matapos isuot ni Arius ang singsing sa kanyang daliri ay nakatanggap sila ng palakpakan mula sa mga preso at bantay, pati na rin sa mga kapwa nila dalaw. Tuwang-tuwa silang nagpasalamat sa mga ito. 2 buwan ang lumipas ay isang simpleng beach wedding ni na Arius at Kisen ang naganap sa parting Tropic Island ng Kings Island. Hindi man pinayagan na dumalo si Senator Quijano dahil malayo ang isla, ay malawak pa rin ang pagkakangiti ni Kisen habang naglalakad siya patungong pinakaaltar kung saan naghihintay sa kanya si Arius. She wore a wedding gown perfectly tailored for her. Isang simpleng gown pero kita ang mga balikat at asit niya. Higit sa lahat ay madaming zero ang halaga dahil pinagawa pa nila yon sa sikat na bridal gown designer sa ibang bansa. Sa bawat paghakbang niya ay naiiyak sila parehas ni Arius sa tuwing nagkakatinginan sila. Para silang baliw nangingiti pero susundan ng iyak. Baliw sa pagmamahal nila para sa isa't isa. I now pronounce you man and wife. Anunsyo ng pare. Parang tinatangay ang kaluluwa ni Kisen sa labis-labis na kasiyahang ikinakasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Dahil sa labis na excitement kaya hindi na niya matandaan kung nabigkas niyang maigi ang kanyang marriage vow. You may now kiss the bride. Namalayan na lang niyang sabi ulit ng pare. Marahan siyang napahugot ng paghinga nang itaas ni Arius ang belo niya at dinampian ng halik ang kanyang malambot na labi. Palakpakan ng mga mahahalagang tao na nakapaligid sa kanila. Piling-pili lamang ang in-invite nila sa kasal nila na yon sa Kings Island Club. Tapos na ba? Nawawala pa rin sa sariling tanong ni Kisen kay Arius. Oo, sweetheart. Tapos na. Finally, ikaw na si Mrs. Maria Kisen Larson. Masuyong sagot naman ni Arius. Humugot si Kisen ng malalim na buntong hininga. Buti na lang at nairaos na pala nila ang kanilang kasal. Wala na siyang aalalahanin pa. Holding hands silang mag-asawa na inaasikaso ang mga bisita. Naihiwalay lamang sa kanya si Arius nang kinausap ito ng may-ari ng Kings Island Club na si Gio Alcaraz. Anong sinabi sa'yo ni Mr. Alcaraz? Tanong ni Kisen nang balikan siya ni Arius. Kinukuha niya akong contract detective ng Kings Island, babe. Kapag kailangan daw nila ng mag-iimbestiga, tatawagan daw nila ako. Minsan daw kasi may mga nangyayari rin pala dito na kinakailangan ng investigator o detective. Kaya kung gusto ko raw, kukunin nila ang serbisyo ko. Anong sabi mo? Sabi ko, itatanong ko muna sa misis ko. Kinilig na naman si Kisen. Kinilig ang puso niya dahil ipinapakita na agad ni Arius ang kahalagahan ng kanyang desisyon bilang misis nito. Ano sa tingin mo, baby? Hindi naman masama na tanggapin mo, kasi on-call ka lang naman. At least may big client na ang shadow seekers. Malay mo, ito na ang big break ng agency mo. Ito na ang umpisa ng pagdigsa ng mga bigating kliyente nyo. O, di hindi na parot at cheater husband na lang ang kliyente nyo. Paglalabas niya ng saloobin. Napalabi si Arius. Sabagay, tama ka. Sige, tatanggapin ko.
Thank you, baby. Salamat at dumating ka dahil ikaw ang swerte ko sa buhay. Kinurot niya si Arius sa tagiliran. Aray, bakit wife? Ikaw ha? Kakakasal lang natin, mapanakit ka na agad. Ang arte mo kasi. Bakit? Talaga namang dapat inaalam muna ang desisyon ng misis, diba? Oo na. Salamat ka, mahal na kita. At mahal na mahal din kita, my wife. Basta wag nang maarte ha. At nagtawanan sila. Sakto na tumigil sila sa pagtawa nang mahuli ni Arius ang tingin ng kanyang Kuya Ross. Tumango ito sa kanya. Sinasabing masaya to para sa kanya. Sinuklian naman niya yon ng matamis ng ngiti. Matapos ang kasal ay sa Kings Island na rin pinili ni na Arius at Kisen na mag-honeymoon. At pagbalik nila sa Maynila ay inayos palalo ni Arius ang Shadow Seekers. Nagsumikap siya. Lalo niyang pinanindigan ang motto nila na walang tatanggihan na kliyente kahit na puro reklamo si Bong. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan si Arius ng Kings Island at nalutas niya ang problema roon, ang hindi malutas-lutas na nakawan. Ang Kings Island nga ang naging daan upang makilala ang Shadow Seekers. Sakto na nasa magandang lagay ng detective agency nila nang ibalita ni Kisen kay Arius na buntis na ito sa panganay nilang anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.